Dakilang Diyos na magpangyari sa lahat ng Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, Ama. At bisa na pa kami po ay yung tinipon sa mundo ito, pag ikaw ay ang papasalamatan, papuyin ka sa Espiritu at katotohanan. Bahal na Panginoon, minsan pa patawag mo Diyos ang bawat sa amin. Inaamin po namin, Panginoon, na kami po'y makasalanan, kahit kahabagan mo Diyos ang bawat isa, mag-isa ang kapatid po namin na wala po rito, Panginoon. Hindi po namin nakasama at mag-isa at po mga viewers, Panginoon. Hallelujah, patawad mo Diyos ang bawat isa. Mahal na Panginoon, sa pong pag-aaral, minsan pa na iyong pong mga buhay na salita, dalayan po Panginoon, na ikaw po Diyos ang siyang magbukas na po mga pag-unawa. Ikaw po Panginoon ang maglangis na iyong mga salita, O Diyos, upang sa ganoon Panginoon, ang lahat po na po pag-aaral dito po ay tumimo sa bawat puso na narito Panginoon. Salamat O Diyos. Ito po kami sa magdalangin sa mapangyaring pangalan ni Jesus at aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sadyang pinagpala po tayong mahal sa araw po ito dahil napakarami po natin. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At tuloy po mga minamahal ng ating Panginoon na siya po ang may gawa ng lahat ng ito. Inudyokan tayo ng kanyang Santo Espiritu, mga minamahal, upang tayo po ay dumalo, magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. So, mga mahal, magandang gabi rin po sa mga lahat po ng mga manggagawa na kasama po natin, ang ating beloved as the Pastor, Brother Leon, sa lahat po ng mga instrumentalist, mga awit ng mahal na Panginoon, sa lahat po ng mga datihang kapatiran, maging sa mga baguhan, sa lahat po ng ating mga viewers, magandang gabi po sa inyo lahat, at higit po mga namahal ang pagbati, pagluwalhati, ay nagtatangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Cristo. Amen! Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Yan ang iba kong minamahal ang mga pinakamalakas na palakpak para sa ating mga Panginoon. Amen! Praise God! At ang mga minamahal sa araw po ito, kaya po tayo holiday, ito po ay araw po ng kagitingan. Amen. Ito po ay Day of Valor na kung saan mga minamahal, ginugunita po natin yung mga pakikipagpaka ng mga sundalo noong World War II, mga minamahal, na sila po ay nagmarcha from Bataan, Death March, hanggang dito po sa may Camp O'Donnell at maging dito po sa Malutong Gapon sa may Kapas, kapatid. Na sila po ay nagmarcha, lumaban mga minamahal para po sa kalayaan po natin noong World War II, kapatid. At ang iba mga minamahal, sila po ay talagang pagod sa kanilang pagmarcha at mga sugatan yung iba naman ay mga gutom at uhaw na uhaw mga minamahal at may ilan po na sila po mga minamahal ay bumagsak sa mga lansangan. Pero yung iba mga minamahal, sila po ay nagpatuloy na lumaban at nagpatuloy na maglakad dahil po meron po silang layunin upang mapagtagumpayan ang kanilang laban. Amen. So mga minamahal, sa mga Kristiyano, kapatid, meron din po tayong laban. Marahil yung iba ay sumusuko, marahil yung iba ay nadarapa at ayaw nang bumangon. Pero mga minamahal, ang isang tunay na anak ng Diyos, kapag ito ay talugmok, kapag ito ay bumagsak, sila ay patuloy na bumabangon dahil sila ay ibinabangon ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Cristo. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ang ating pong tema, mga minamahal, sa gabi ito po ay aking binigyan ng pamagat, buhay na handa hanggang sa wakas. Amen. Buhay na handa hanggang sa wakas. Kung ating mababasa ng minamahal dito po sa Book of Joshua, chapter 1, verses 6 up to 9, ganito po ang ating mababasa ng minamahal. Magpakalakas ka
na mabuti, sapagkat ipangabala mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusan inuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatago ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Palakpakan po ng Panginoon. Hallelujah. Ito po mga minamahal ang mga salita ng ating Panginoon kay Joshua. Si Joshua, mga minamahal, siya po ang assistant at naging kahalili po ni Moses nung nawala na po si Moses, nung namatay na po si Moses. Siya po, mga minamahal, ang siyang inappoint ng ating mahal na Panginoong Diyos upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupang pangako o lupang Kanaan. Kung ating babasahin, mga minamahal, sa talatang 1 hanggang 5, kapatid, ganito ang ating mababasa. Nangyari nga, pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na lingkod ni Moses na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumuwid sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayan ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampangan ng inyong mga paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinabi ko kay Moses mula sa ilang Assyriabanong ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates sa buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat sa dahong dilubugan ng araw ay magiging inyong nasasakupan. Walang sinong tao magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y nakasama ni Moses, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Palakpakan po natin ulit ang mga minamahal, grabe po ang struggle na ginawa po ng mga lingkod ng ating Panginoon, kagaya po ni Moses. Si Moses, kapatid, siya ay isang Hebreo mga minamahal. Pero noong time na yun, kapatid, meron pong order si Hari ng Paraon na ang lahat po ng panganay, sila po ay papatayin ka. Ngayon mga minamahal, ang ginawa po ng nanay po niya, kaya itong ipinaanod sa dagat, sa ilog, at nagkataon mga minamahal, nandun po ang isa sa mga ng Ehipto, isang babae na kinuha at tinalagaan si Moses at itinuloy na kanyang anak. Pero mga minamahal, dahil hindi naman talaga kalahin ni Moses, itong mga Egyptian na ito, mga minamahal, dumating ang punto, kapatid, na siya ay tinawag ng ating Panginoon upang iligtas ang mga Israelita mula sa kamay ng mga Egyptyo o mga Egyptian. By the way, mga minamahal, siguro magtatanong kayo, bakit nandoon ang mga Israelita doon sa bansang Egypt, kapatid? Bakit ginawang alipin? Kung natatandaan po inyo, mga minamahal, ito po atin ang tinalagay, nung si Joseph, kapatid, di ba? Si Joseph, siya ang pangalawang bunso po ni Jacob o ni Israel. Yung pong 12 tribes of Israel. Si Joseph, siya po ay itinapon, pinagbili ng kanyang mga kapatid, mga minamahal,
At dumating ang punto na si Joseph, siya po ay ginawang ruler o prime minister po ng Egypt at nagkaroon po ng tagutom. Kaya, ang kanyang mga kapatid, mga minamahal, at ang kanyang tatay na si Jacob, sila po ay tumira doon po sa bansang Egypt. So, of course, lumipas ang mga mahabang panahon, kapatid, dumami ng dumami ang mga Israelites po doon, mga minamahal. Kaya po sila nandoon sa bansang Egypt. At ngayon, minamahal, dahil po inalipin po sila ng mga Egyptian, nakita yun ng ating Panginoon, kaya inutusan itong si Moses upang ilabas ang mga Israelita doon po sa bansang Egypt. At habang sila'y naglalakbay, kapatid, imagine 40 days and 40 nights na sila'y naglalakbay sa ilan. Hindi sila makapasok doon po sa lupang Kanaan, hindi makarating, kapatid. Malapit lang yun. Napakalapit lang. Supposedly, sila po ay maglalakbay lamang ng 40 days, mga minamahal. Pero umabot po sila ng 40 years, mga minamahal. Bakit? Dahil sa kanilang pagrereklamo. Doon po sa oras, sa mga puntong yan, kapatid, hindi po nakatagal itong si Moses, hindi po siya nakapasok maging doon po sa lupang Kanaan. Siya'y namatay sa ilang at ang kanyang kahalili, kapatid, upang akayin itong mga Israelitang ito nga si Joshua. Kaya nagbili ng ating Panginoon, ang sabi niya kay Joshua, na siya ay magpakatatag, huwag matakot, at siya ay palaging kasama ng ating Panginoon na namang Diyos, na siya po ay hindi po niya iiwanan at ni pababayaan. Mga minamahal kong kapatid, tunay po na ang mga Israelito, sila'y naglakbay. Kagaya po, mga minamahal, sa atin po kasalukuyan ngayon, tayo rin po ngayon ay naglalakbay. Naglalakbay po tayo upang tayo makarating doon po sa lupang pangako ng ating Panginoon. Ito ay ang langit. Amen po ba? Tayo tinawag ng Diyos, inilabas ng Diyos mula doon po sa makasalanang buhay. Doon sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At gusto ng ating Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay makipagbaka. Amen. Makipagbaka, lumakad, at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, kagaya ng mga sundalo na ating kinikilala ngayong araw ito, naman ito yung araw ng kagitingan, kapatid. Bagamat sila'y sugatan, sila'y pagod na pagod, pero sila'y nagpatuloy na naglakbay, naglakad, mga minamahal, nagmarcha. Bakit? Dahil merong isang layunin upang, mga minamahal, mapagtagumpayan po nila ang laban po nila. Amen. So sa mga Kristiyano, kapatid, may nakilip pong dapat isagawa ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. So bakit, kapatid, alam na po natin, may mga Kristiyano po. May mga nakakilala na sa ating Panginoon, pero hindi po nakatiis, kapatid. Na sila po, mga minamahal, ay dumaras lamang ng konting pagsubok, pero sila po ay nalupaybay hanggang sa sila po ay lubusan ng nawala sa kapaglinang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, marahil gusto kong tanungin kayo. Marahil yung iba sa atin dito ay gusto nang sumuko sa paglilingkod. Pero mga minamahal, huwag po tayong susuko. Amen. Huwag po tayong susuko. Alam po niyo, kapatid, itong si Peter, mga minamahal, alam po niyo, sa po'y nangako siya sa Panginoon, Lord, kahit anong mangyari, ikaw ay aking paglilingkuran. Kahit anong mangyari, Panginoon, hindi kita iiwanan, Panginoon. Dahil sa iyo lamang mayroong buhay na walang hanggan, Panginoon. Kung kami aalis sa iyo, Panginoon, saan kami pupunta? Dahil sa iyo lamang mayroong buhay na walang hanggan. Pero mga minamahal, anong nangyari, kapatid? Nung dinakip na po ang ating Panginoon ng mga sundalong Romano, kapatid, hallelujah, yung pangako ng ating kapatid na si Peter, mga minamahal, ito po ay nawala. Ito ay napako, mga minamahal. Tayo po, minamahal, anong sabi po ng ating Panginoon? Sinasabi ko sa iyo, Pedro,
na titilaw ang manok. Ikakailangan ko ng makaitlog. Pagkatapos titilaw ang manok. Yan nga yun, mga minamahal. Pero yung bagay na yun, kapatid, bagamat si Pedro ay bumagsak sa kanyang pangako sa Panginoon. Pero kapatid, hindi po yun ang huli ng istorya o kwento ng buhay ni Peter. Amen. Dahil talaga, kapatid, na meron pong layunin ang Diyos sa buhay po ni Peter. Amen po ba? Minsan mga minamahal sa atin po dito, na narito, meron din po tayong pangako sa ating Panginoon. Lord, ako'y maglilingkod sa iyo. Hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Pero mga minamahal, minsan ang ating po mga pangako niyan, yan po mga minamahal, hallelujah, hindi po natin natutupad. Pero mga minamahal, still ang Diyos ay nagiging tapat pa rin po sa ating lahat. Amen. Tayo pa rin ay patuloy at nananatiling nakatayo, mga minamahal, naglilingkod sa ating Panginoon because of the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Dahil sa kanyang ating mga minamahal, tayo po mga tao, tayo po yung mga may hina, mga minamahal. Amen. May hina po tayo, kapatid. Ang siyang tanging nagpapalakas lang po sa atin, walang iba kundi ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon na siya nasa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Kagaya po mga minamahal ng isang sako, ang isang sako, kapatid, kapag walang laman po yan, hindi pwedeng tumayo ang isang sako. Amen po ba? Pero po ang sako nito, mga minamahal, ito po ay punong-puno ng laman. Ito ay tayong-tayo, kapatid. Yun ang isang kalagayan ng isang tunay na Kristiyano na punong-puno ng Santong Espiritu ng ating Panginoon. Mga minamahal, tayo po ngayon ay nakatayo dahil sa presensya at paggabay ng ating Panginoong Jesus Cristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Bumagsak si Pedro, mga manamahal, pero hindi doon natapos ang kwento ng kanyang buhay. Ang tunay na kagitingan ay ang pagbangon, kapatid. Amen? Ang tunay na kagitingan o ang tunay na katapangan ay ang pagbangon. Ikaw ay bumabangon kahit paulit-ulit na ikaw ay nasasaktan. Amen? Amen? Bumabangon po tayo. Yun po, kapatid, ang tunay na kagitingan. Amen? Bumabangon po tayo. Amen po ba? So, ibig sabihin mo, minamahal ko, meron po, kapatid, hallelujah, ng mga bayani na inaalala, ito'y araw ng kagitingan na day of bangon, kapatid. Meron din po mga sa mga Kristiyano, kung tayo ay patuloy na tatayo at lalakad, hallelujah, at aasa sa biyaya ng Panginoon, mga minamahal, ikaw ang tunay na bayani sa harap ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating. Si Paul, mga minamahal, si Pablo, siya'y nakulong. Siya'y nakulong. Siya'y pinaghahampas. Siya'y pinagbabato, mga minamahal. At siya rin ay pinagtaksilan. Yung kanyang pinapangaralan, mga minamahal, doon po sa mga taga, yung mga sa Corinto, kapatid, pag talikod niya, sinisiraan siya, kapatid. Maraming mga minamahal sa puntong ito. Pwedeng malugmok itong si Pablo, kapatid. Marahil iniisip na rin niya, kapatid, hallelujah na, parang nawawala ng saysay ang kanyang pagpapagal sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya kapatid, nagsalita, ang sabi po niya, mga minamahal, ako'y natatakot na baka ang aking pinagpagalan, ang sabi po niya, ay mauwi sa walang kabuluhan, ang sabi po ni Pablo. Marahil, kapatid, nandun yung siguro yung punto, kapatid, na siya'y nanlamig din or
nalugmok din kapatid dahil sa ginagawa ko nila. Pero mga minamahal, sa Biblia, wala kang mababasa na si Pablo ay sumuko sa kanyang laban. Amen. Wala kang mababasa kapatid, bagkus ang sabi po niya mga minamahal na tayo po ay dapat magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Ano po sabi kapatid ng 2 Corinthians, praise the Lord, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, kung minamahal, ano po sabi po dito? Subalit, salamat sa Diyos na nagbigay sa akin ng pagtatagumpay sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kapatid, kung minamahal ang sabi po niya, kayo'y maging matatag. Hindi makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen? Mga minamahal ang kausap ito ni Pablo, yung mga Kristiyanong tumanggap ng grace ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin nito kapatid, kahit na sinasabi po natin na tayo po iniligtas ng Diyos sa magitan ng biyaya po niya, huwag po tayo magpetik-petik, magpabanjing-banjing kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag paralas-relax. Amen po ba? Kasi mga minamahal, nagkakaroon po ng misinterpretation patungkol sa kapag sinasabi natin grace, kapag tayo po sinasabi po natin na tayo iniligtas ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang biyaya, hindi sa mabuting gawa. Akala po nila mga minamahal, wala na po tayong dapat isagawa o gawin. Mga minamahal, bagkus kapatid, malinaw din po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6. Pero kung atin po binigyan ng diin itong mga sinabi nito ni Pablo, mga minamahal, ang kanyang kausap dito, ang kanyang pinapangaralan, ay ang mga Kristiyano kagaya natin na tumanggap ng aral ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Pero ang po sabi po niya mga minamahal sa 50, brother yun, ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kapag sinabing kapatid, tinawag niya kapatid at minamahal, beloved brethren, ang sabi po niya, ibig sabihin, kapatid niya ito sa pananampalataya. Amen po ba? Ano sabi po niya? Kapatid ko minamahal, kayo'y maging matatag. Maging matatag po tayo. At hindi nakikilos, unmovable, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yan ang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong ginagawa. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, kagaya ni Pablo kapatid, itong aral nito ni Pablo ay siyang aral na ating ipinapangaral ngayon, mga minamahal kapatid, na tayo lahat ay magsitatag. Amen? Huwag makilos sa ating pananampalataya. Yamang nalalaman natin na ang ating ginagawang ito ay hindi mauwi sa walang kabuluhan. Bagkus ang ating ginagawang ito ay napakalaga sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya magpakatatag at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ano pong sabi ni Pablo, kapatid? 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight of faith. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng aking pananampalataya, sabi po niya. Ang sabi po dito, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Anong nakita po niyo, kapatid? Iningatan ko ang pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin po, minamahal, kinakailangan ipaglaban po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At sabi ni Pablo, kapatid, iningatan ko ang aking pananampalataya. So, ganoon din po, kapatid, na dapat ang mga Kristiyano, mga minamahal na iniligtas ng ating Panginoon, dapat pag-ingatan po natin ang ating pananampalataya. Amen? Ito, mga minamahal, ay
walang kondisyon. Kasi mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, kapatid, na tayo po ay huwag magaghimangot sa paggawa ng mabuti. Galatians 6:9. Dahil sa kapanahunan, kapatid, tayo po ay aani kung hindi po tayo maghihimangot. Amen. Ano po sabi? At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aanit tayo kung hindi tayo manglulupay-pay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ang ating aanihin, kapatid? Buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, tayo po ay magpatuloy. Amen? Kagaya po ng mga sundalo na ating kinikilala sa araw po ito. Sila'y sugatan, sila'y nasaktan, sila'y napagod, sila'y nagutom, sila'y nauhaw, pero sila'y nagpatuloy sa kanilang pakikipaglaban, kapatid, dahil meron silang isang layunin ng pagtatagumpay. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Pablo, kapatid, hindi siya sumuko sa kanyang laban. Hindi siya sumuko, kapatid. Parang sundalo na sugatan, pero patuloy pa rin siyang lumakad dahil alam niya may layunin ang laban niya. Praise the Lord. Kaya po, minamahal, may mas malaki tayong laban, mga minamahal. Ito po ay laban ng ating kaluluwa. Kung ating pong mga ninuno during World War II, sila'y nakipagbaka, sila'y nakilaban. Pero, kapatid, ngayong mga panahong ito, meron po tayong laban. Ito po ay ang paglaban para sa ating kaluluwa. Amen. Ano pong sabi po, mga minamahal, ng Galatians chapter 5 verse 17, mga minamahal? Ito po ang sinasabi, kapatid. Sapagkat ang laman ay nagdanasa laban sa Espiritu. Tingnan po niyo, kapatid. At ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Amen. Upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin, subalit kung kayo pinapatubad ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron daw po, kapatid, pakikipagpaka. Ang ating lamang ito'y nakikipaglaban sa Espiritu. Ang laman ito ay malakas. Ito ay ating dapat kontrolin. Amen. Siguro, kapatid, kapag backslider ka, magagawa mo yun dahil backslider ka. O kaya naman unbeliever ka. Pero may kapatid na tayo tinawag ng Diyos, tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kailangan makipagbaka tayo sa ating laman. Amen. Ating labanan, ang ating laman na ito'y malakas ka. Ito ay laban sa kasalanan. Ang kasalanan ay nandiyan dahil ang Diyos ng kasamaan ay walang iba kundi si Satanas. Amen. Siya ang Diyos ng kasinungalingan. Siya ang Diyos ng sanlibutan ito. Malakas po siya, kapatid. Dahil siya ay Espiritu. Tayo po ay nasa ating laman, mga kapatid. Pero mga mahal, minsan, kapatid, ang sabi nga po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 1 up to 4, kapatid, na ang three superpowers na ating kalaban, na patuloy palaging narinig po natin na sinasabi ng ating mahal na kapatid, Brother Elio, na pinakapangaral po niya, mga mahal, unang-una na kalaban po natin ay ang ating sarili. Ang ating sarili ito, kapatid, yun ang ating kalaban. Ang ating sarili ito, ang ating lumang katawang ito, kapatid, ito ay makamundo. Amen.
So ito mayroong pagnanasa na dapat mong labanan, kapatid, upang mapagtagumpay mo. Upang magtagumpay ka, dapat kang lumaban. Dahil ang katawan ito ay puno-puno ng kasalanan. Laban sa puso, kapatid. To be tempted is not a sin. But if you're going to entertain the temptation, kapatid, doon na pumapasok ang kasalanan. Tutuksuin ka. Si ang diablo, kapatid, si manlukso. Tutuksuin ka. Pero hindi pa yung kasalanan. Pero kapag kumagal ka doon sa tukso, kapatid, doon na pumapasok ang kasalanan. So ito po, kapatid, ang mga bagay na dapat mong labanan, makipagbaka tayo nito. Dahil ang laman nito ay nakikipagbaka sa Espiritu, kapatid. Para magandang puwarpo yan, mga minamahal. Nag-iilaan, kapatid. Yung kasalanan ay malakas. Ang Espiritu, mga minamahal, ay napipighati. Kagaya po, kapatid, ng aking pong ginawang illustration, kapag ba naglaban, kapatid, ang isang aso, yung asong puti, at ang asong itim, palagay po ninyo, sino ang mananaig sa kanila? Sino magtatagumpay kapag naglaban ito? Itong puti o itim, kapatid? Sasabihin natin kaagad yung puti. Di ba? Kapag sinabing puti, parang ito ay sinisimbolo ng kabutihan. Amen. Pero kapatid, ang sagot ay depende. Kung sino ang pinapakain mo ng tama, yun ang siyang magiging malakas at siya ang mananaig. Kung pinapakain mo, kapatid, ang iyong katawan na mga material na bagay at nabababayaan mo ang iyong spiritual, of course, mahina ang iyong spiritual. Amen po ba? Pero kung ang iyong spiritual, kapatid, yun ang palagi mong pinapakain lalo na ng mga salita ng Diyos. Ikaw ay nag-aayuno, nagpapastig ka, kapatid, ikaw ay nananalangin mo, minamahal, of course, matatalo ang iyong laman. Amen po ba? So, ibig sabihin ng minamahal, ang dalawang ito. Ito ang laman, ito ang espiritu. Ito ay nagbabanggaan at naglalaban, kapatid. Kaya po, mga minamahal, mag-ingat po rito. Dahil dito po, mga minamahal, lumalagpak at bumabagsak ang mga Kristiyano. Amen. Dahil mas pinalalakas nila ang kanilang laman kaysa sa Espiritu. Amen. Palapakan po natin ang ating ito. Mga minamahal, ang pinakamahirap na laban ay hindi po yung ating laban. Ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, kung ang mga sundalo, kapatid, ng World War II, na ating ginugunita sa araw ito, kapatid, sila ay naglakad. Sila ay nagmarcha, kapatid. Mayroong sugat. Pero sila ay nagpatuloy. Mga minamahal, mas higit ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Marahil, mga minamahal, hindi mo po natin nakita, pero grabe, kapatid, ang kanyang dinanas, kapatid. Siya ay naglalakad, nagpapasa ng krus. Tinatadyakan, kapatid, habang siya naglalakbay patungo doon po sa Golgotha, naman. Pero hindi po siya sumuko. Dahil ang kanyang layunin, kapatid, ang layunin ng ating Panginoon, upang ako, ikaw, tayong lahat ay iligtas niya doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Palakpakan po natin. Hindi sumuko ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang laban. Hindi sumuko ang ating Panginoon sa kanyang layunin na
Kaya po mga minamahal, tayo na kanyang mga anak ay huwag tayong susuko. Amen. Minsan mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po kapatid ay makakaranas ng mga trials, hardships sa ating buhay. Mga minamahal, kagutom, taba, mga minamahal. Pero kapatid, kailanman hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan, kapatid. Hallelujah. Amen? Dahil kasama po natin ang ating Panginoong Yesu Cristo. Palapaan po natin. So, ibig sabihin, kapatid, huwag po tayong susuko sa ating laban. Amen? At ang ating laban, kapatid, ito'y hindi po nating laban. Ito'y laban ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Amen? Ang ating pakikipagbaka, ito'y hindi po natin itong pakikipagbaka. Ito'y pakikipagbaka ng ating Panginoong Kristo at ito ay kanya ng napagtagumpayan. Bilang kanyang mga anak na minamahal, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang pagtagumpayan ang mga bagay na yan. Ibig sabihin, kapatid, ang pinaka-source ng ating tagumpay, ng ating paglilingkod, ang naging source, bakit mainit ka ngayon sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, yan ay mula sa ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. Amen. Kasi kung minamahal ang tao ay sadyang mahina, gusto ng tao, kapatid, na humilata na lamang sa kanyang higaan, mag-relax na lamang sa kanyang pamamahay, yun ang tao, kapatid. Pero mga minamahal, dahil sa pag-udyok ng Santong Espiritu ng ating Panginoong Yesu Cristo, mga minamahal, tayo po ngayon ay narito, nagpupuri, sumasamba sa ating Diyos na buhay, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. At ang gusto ng ating Panginoon, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Amen? Kagaya ni Pablo, mga minamahal, si Pablo, siya'y naglakbay, siya'y nakipaglaban sa kanyang pakikipagbaka, ng kanyang pananampalataya, at kailanman hindi sumuko si Pablo, kapatid. Ganun din po ang gusto po niya maglaban. Ang sabi po niya, kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, maglaban, huwag makilos. Amen. Tayo magsitatak, mga minamahal, yamang nalalaman natin ng ating ginagawang ito ay hindi mauwi sa walang kabuluhan, bagkus ang ating ginagawang ito, kapatid, ay mauwi sa buhay na walang hanggan, dahil tayo po ay naging kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon, ang Diyos, ang siyang nagpe-perfecto sa ating lahat dahil sa kanyang biyaya at habag ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating laban, kailangan po natin ang ating Panginoon. Huwag kang manangan sa iyong sariling lakas. Amen? Ang sabi po, kapatid, ng ating Panginoon kay Joshua, magpakatatag ka. Huwag kang matakot. Fear not, ang sabi ng ating Panginoon. Huwag kang matakot. Dahil, ang sabi ng ating Panginoon kay Joshua, hindi kita iiwan ni papabayaan man. Ibig sabihin, ginagabayan siya ng ating Panginoong Diyos. Ganoon din po tayo, kapatid, ang pangako ng ating Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ng mamahalin ko kayo. Tayo po lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ating pong awitin mo na malang kailangan kita, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, gawin po natin panalangin ang amin ng ito. Kung pwede, kapatid, tayo po lahat ay lumuhod. First time, kapatid, tayo po'y nagkikiusap sa inyo. Na tayo po'y lumuhod, kapatid. Na tayo'y gabayan ng ating Panginoon. Hallelujah.
Subalit, Panginoon, ikaw ay palaging nariyan. Hindi ka sumusuko. Minsan pa na, Panginoon, nagulupay-payang yung mga anak na lalamigin. Hindi nagiging tapat sa iyo, Diyos. Subalit, Panginoon, sa kabila ng mga bagay na yan, ikaw ay patuloy na nagiging tapat sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pray ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw mo sa patuloy niyo po magtubay, gubay sa iyong mga anak, Panginoon. Sa ganang amin, O Diyos, kami po'y mga mahihina, kagaya ni Pedro, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay napako sa kanyang pangako, Panginoon. Subalit, nandiyan pa rin ang iyong patuloy na kahabagan sa kanya. Ganun po sa amin, Panginoon, dinadalain po namin. Patuloy mo po kaming kahabagan, Panginoon. Salamat. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpapalawin ng Panginoon. God bless you, praise the Lord.